ating record. Ayan. So again, my name is Robbie and welcome to our special training, the 12 Inevitables of Success. This is a course 3 and also called Leadership Training. So kung naka-attend ka na ng course 1, the New Dealers Orientation, yun yung elementary level. Course 2, How to Invite, yun naman yung high school level. Meron tayong college level, the 10 basic steps in doing EBC, which will be trained by Mr. Rolando Espino on Friday. Mag-attend ka din po. And this is the leadership training naman, the 12 Inevitables of Success. So kapag nakumpleto mo yon, grabe, malupit ka na. And let's begin our training for tonight. The question is, are you ready to become a millionaire? Pakitype naman sa ating comment section sa 30 na kaluluwa na kasama ko for tonight. Are you ready to become a millionaire? Pakitype naman ng ready. Ayan, sure na sure po. Yes, yes. If you are ready to become a millionaire, let's begin our training for tonight. So things to do, ano yung mga bagay na kailangan mong gawin habang nakikinig at nanonood ka sa training natin ngayong gabi? Unang-una, listen. So congratulations kasi andito kayong lahat, nag-a-attend kayo ng training. So naniniwala ako na you have a listening skills. Tama? So may mga listening skills kayo. So maganda na habang nakikinig kayo and of course nagti-take note din po kayo. So bakit? Napaka-importante na lahat ng natututunan ninyo. Kami noon every time may mentor na bumubuka ang bibig, naka-on ang recording at the same time nakalabas ang papel at ballpen. Bakit? Ang sabi kasi sa akin ng mentor ko before, sa 100% sinabi niya, sa 100% tinuro niya, 10% lang dyan ang kayang i-absorb ng isip mo at 1% lang talaga dyan ang kaya mong i-execute. So kung 1% lang ang kaya mong i-execute sa 100% na tinuro niya at sa 10% na inabsorb ng isip mo, ibig sabihin, kailangan mo ulit siyang paulit-ulit na marinig para 100% mo siyang matutunan at 100% mo siyang ma-execute. Good news, kapag nakinig ka at nag-take notes ka, 2 beses mo na kaagad siyang natutunan. So ngayon, kapag nag-share ka pa, sabi kasi kapag daw yung bagay na narinig mo ay kaya mong ituro, dun mo palang masasabi na natutunan mo nga siya. So, of course, let's listen, take notes, and share our training for tonight. So, let's begin. So, pwede bang malaman sa comment section natin ano ang tawag dito? Sige nga, sa nakikita nyo sa screen, ano ang tawag sa ganyan? So, sabi dito, agawan ng aluminum. Guys, you can public your message. 'Di ba may nakalagay diyan ng send to? I-click nyo lang 'to, lagay nyo sa meeting group chat para hindi napupunta sa akin privately. Sabi ni Ma'am Sophie, pipe relay. Ayan. So tama po. Ang tawag po dito relay. So anong ginagawa? Anong rule sa relay? 'Di ba yung bagay na hawak mo ipapasa mo sa kabila, anong mag-ihaw na? Ano yun yung pang-ihip sa ihawan, 'di ba? Yung tubo. Ayan, so ayan pagkalokohan, gising na gising kayo, 'di ba? So alas 9 na, tapusin lang natin 'to ng mabilis. So ang tawag po sa nasa slide natin, ang tawag diyan ay relay. So ito po yung laro na kung saan itong hawak niyang tube kailangan mong ipasa sa kasama mo para siya naman papasa-pasa hanggang sa makarating siya sa pinaka-goal. So ang good news, ang training natin ngayong gabi ay parang relay lang din. So, makikinig ka lang, ipapasa mo lang lahat ng natutunan mo hanggang sa kaduluduluhan ng mga taong makakasama mo sa negosyong to hanggang sa makarating tayo pare-parehas sa goal na minimithi natin or sa achievements na gusto nating makamit, sa success na gusto nating marating. So, dahil dyan, let's start our 12 Inevitable of Success. Una, ang pinaka nangunguna sa listahan natin dito sa ating 12 Inevitables of Success ay you will lose your friends. Sabi dito, you lose a lot of friends when you get serious about your life and your goals. When you're not losing friends, you're not growing up. So
habang ginagawa mo tong negosyong to, tatapatin na kita, ang negosyo natin ay tinatawag na multi-level marketing business. So in layman's term, ito yung many generations of distributor. So pasimplihin natin, this is a network marketing. Sabi nung iba, hala, networking pala yung pinasok ko. Tama? So, congratulations kung ngayon mo pa lang yan nalaman. Tama ka, nasa networking business ka. At alam naman natin na kapag nabanggit ang salitang network marketing or networking dito sa Pilipinas, majority ng mga nakakakilala sa atin ay negative sa ganitong negosyo. So kaya naman, habang ginagawa mo tong negosyo, normal. Normal na nababawasan ka ng kaibigan, yung tipong kaka-message mo pa lang sa kanila sa Facebook, sa Messenger, hello friend, may negosyo pala ako ngayon. Mamaya-maya, pagbukas mo ng Messenger, ang nakalagay na you cannot reply to this conversation. Binlock ka na. Bakit? Ang sabi kasi nung kaibigan mo, naku, ayan na naman si Jacob, ayan na naman si Ma'am Jean, ayan na naman si Ma'am Elsie, mga recruiter. Tama-tama. So, kaya kapag ginagawa mo tong negosyo na to, you expect that you will lose a lot of friends. Good news. Kapag merong nawawala, meron lang din pumapalit. At ang mga pumapalit na makikilala mong kaibigan dito sa negosyong to ay yung mga tinatawag ng same energy, same vibration mo. Yung mga kaibigan na maglalast forever. Sila yung mga tipo ng taong makakasama mo sa simula hanggang sa dulo. Sila na yung mga circle of friends na ang pinag-uusapan hindi buhay ng may buhay, buhay ng kapitbahay, kundi paano mapapaganda ang mga buhay. Tama? So, kaya okay lang yan. Isa ito, ano nga ba yung ibig sabihin ng inevitable? 'Di ba? Ang topic natin ngayon ay 12 inevitables. Ito yung mga bagay na mararanasan mo or mai-encounter mo dito sa negosyo natin na wala kang choice. Sabihin mo nga sa ating chat section, walang choice. Ito yung mga bagay na wala kang choice kundi ma-encounter mo. Wala kang choice pagdadaanan mo talaga. Wala kang choice, mararanasan mo talaga siya. So ma'am, mawawalan po ako ng kaibigan kapag tumagal po ako sa EBC? The answer is yes. Yes, you are. Bakit? Did we experience that? We've experienced that several times. We experienced that a lot of times. Yung tipong iniiwasan ka na ng mga kaibigan mo. Papunta ka dito, nakasalubong ka, lilihis sila ng lakad. Bakit? Kasi ang tawag sa'yo recruiter. Ang tawag sa'yo na kapag nakausap mo sila, akala nila iimbitahan mo sila sa ganitong negosyo. So hanggang sa magulat ka na lang, yung mga dati mong kaibigan ay wala na. Hindi ka na kinakausap, hindi ka na kinukumusta. Dapat matuwa ka. Tanungin mo ko bakit? Sige, i-message mo sa comment section ng salitang bakit. Ayan, ayan. Bakit? Simple lang. Kapag nawalan ka ng mga kaibigan, ibig sabihin, nagsisimula ka ng maging successful. The journey to the top is lonely. Walang ibang sasabay sa'yo. Ikaw lang. So kaya kapag nawawalan ka na ng kaibigan, ibig sabihin nagbabago na yung mindset mo. The reason lang naman bakit iniiwan ka nila ay hindi dahil nagnenegosyo ka. Ang dahilan nun ay dahil hindi ka na nila masabayan sa mga trip mo. Bakit? Dati, pag nagkakasama kayo, ang usapan ninyo, pabalik. Anong ibig sabihin ng pabalik? Alam mo ba, yung classmate natin noon, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Yun yung mga usapan ninyo. Pag nasa inuman, anong pinag-uusapan? Yung mga asawa, di ba? Pero dahil nasa negosyo ka na, kapag nakikita ka nila, iba na yung mindset mo. So dahil hindi na nila masabayan yung knowledge mo, yung know-hows mo, yung mga bagay na dati hindi nyo ginagawa, iniiwan ka na lang nila. Tama? Kaya huwag kang malungkot kapag nawalan ka ng kaibigan. Kasi naniniwala ako sa negosyong to, mas magkakaroon ka lang. Ang maganda pa nun, ang papalit doon ay quality circle of friends na. Yung tipong makakasama mo na, mangarap. Hindi makakasamang mag-inuman, tumambay, or kung ano pa man. At kapag naranasan mo to, congratulations dahil 10% ka na
sa sa mga karanasan mo. So kapag dadaanan mo na to right now, sige nga, gusto ko malaman sa mga participants natin, comment me or comment ako. Nagsisimula mo na bang maramdaman na nawawalan ka na ng kaibigan ngayon? Sige nga, gusto kong malaman sino yung mga nasa participants natin. Kaibigan ha, hindi kaibigan. Ayan na naman tayo eh. So, nagsisimula ka na bang makaranas na mawala ng kaibigan? Sabi ni Ma'am Edralyn, me, si Sir Jacob, si Sir M, si Ma'am Elsie, si Ma'am Virgie. Ayan, so nararanasan nyo na mawala ng kaibigan. So, congratulations. Part yan ng success. Part yan ng pagdadaanan mo sa negosyong to. So, kung nakapagdaanan mo na to, be prepared sa ating second inevitable of success. Ano yon? You will think, excuse me, you will think you're going crazy. Naiisip mo na nababaliw ka na. Imagine, ang pagtingin mo sa puno, pula na. Puso pa. Tama-tama. So, iniisip mo na nababaliw ka. People think you're crazy if you talk about things they don't understand. Dahil magkaiba na kayo ng vibration ngayon, dahil magkaiba na kayo ng mindset, dahil magkaiba na kayo ng ginagawa, yung mga bagay na sinasabi mo, imposible na para dun sa mga normal na tao. Yung mga bagay na ginagawa mo, kalokohan na para sa ibang tao. So ito maganda. Kapag nasisimulan mo na, naiisip na parang nababaliw ka na, tumatawa ka na mag-isa. Bakit? Kasi nagvi-visualize ka na, nagko-conceptualize ka na ng future mo. Iniisip mo na, imaginein mo, may kilala ko, tinatanong ng kapitbahay, Mare, ano yung binabasa mo ng binabasa dyan sa labas ninyo? Ang sagot ni Sir Jacob, yung kotse ko, kina-car wash ko lang. Pinagtatawanan ka. Bakit? Wala ka pa namang kotse, Jacob, pero nagka-car wash ka. Hindi nila mauunawaan yon. Ang totoo, nagvi-visualize ka lang na yung kotse mo nakaparada na dyan sa harap mo. So, iisipin nila baliw ka at iisipin mo na rin na babaliw ka sa dami na ng pangarap mo, sa dami ng gusto mong maabot sa buhay mo. Tama-tama. Naniniwala ako nung unang beses mo makita tong negosyo na to. Nag-isip ka na agad sino yung mga taong kakausapin mo. Excited ka kumausap ng tao. Baka nga pati poste, pusa, aso na masalubong mo, gusto mo presentahan. Tama-tama. So nababaliw ka na nga. Bakit? Imaginein mo, nakita mo lang to isang gabi sa Zoom. Pero lahat ng makasalubong mo, kinakausap at nginingitian mo na. Dati is nabera ka. Tama-tama. Pangiti-ngiti si Ma'am Sophie. Dati hindi ka namamansin. Pero mula nung nag-EBC ka, napaka-friendly mo na. Tama-tama. So sabi siguro ng mga kakilala mo, baliw na siguro to. Ano kayang masamang hangin ang dumapo dito? Tama? So iniisip nila na babaliw ka na. At ikaw din, iniisip mo sa sarili mo, nababaliw ka na. So kung nararanasan mo na yon, nag-iisip ka na ng mga bagay na imposible, good news. You are on your 20% to your success. So number 3, you will feel pain. I-type nyo nga, pain, pain, pain. Masasaktan ka. Ang tanong, sino dito ayaw masaktan? Sige nga, sino dito ayaw masaktan? Sino dito yung mga tao na ayaw na sasaktan? Bakit? Gustong-gusto nyo ba nasasaktan? Sino dito yung gustong-gusto nasasaktan? Ayan, yung proud ka pa, nasaktan ako. Natatawa ko sa mga reaction nyo. So, proud ka pa, nasaktan ka. So, dito sa negosyo natin, maging proud ka kapag nasasaktan ka na. Bakit? Ibig sabihin, ginagawa mo yung negosyo ng tama. Kasi kapag hindi ka nasasaktan, hindi mo ginagawa yung negosyo. Tama-tama. So, kaya kapag nasasaktan ka na, ibig sabihin, ginagawa mo ng tama yung negosyo. Kasi ang negosyo natin, ang tawag dito, rejection business. Kaya normal na kapag emotional ka, masasaktan at masasaktan ka. Tama-tama. May kakilala ko mula nung naging part ng network marketing, nagsulian yung magkumare, nagsulian na ng kandila dahil lang ni-reject ni kumare yung kanyang proposal sa negosyo. Tama-tama. So dito sa negosyong to, normal lang nasasaktan. Bakit? Lagi mong tandaan, kung sino ang katabi mo sa kama, yun ang unang number 1 na negative at toxic sa buhay mo.
Yun yung unang number one na aayaw sa ginagawa mo. So kung ikaw, yung mahal mo, ginaganon ka, ano mararamdaman mo? Siyempre, masasaktan ka. At the same time, sabi ko nga, you will lose friends. At kapag, siyempre, hindi naman tayo batot manhid. Every time may nawawala, nasasaktan tayo. Every time may umaalis, nasasaktan tayo. So dito sa negosyong to, normal ang nasasaktan. Kaya kung ikaw hanggang ngayon, imo.com.ph ka pa rin, kaunting bagay, dinaramdam mo, good news, hindi ka magiging successful sa ganitong negosyo. Kasi ulitin ko, welcome to rejection business. Normal ang nasasaktan kapag nandito ka sa negosyong to. So, kapag nararamdaman mo na to, sino dito yung gustong-gusto na ngayon nasasaktan? So, kung gusto mong maging successful, ramdamin mo lalo yung pain. 'Di ba? Damhin mo lagi 'yan. Kasi yan ang bagay na magpapatatag sa'yo. Anong sabi ni Kelly Clarkson ba yon? What doesn't kill you makes you. Sige nga. What doesn't kill you makes you, ayun, stronger. Kung ano yung bagay na hindi mo kayang ikamata, yun yung nagpapatibay sa iyo. Kaya itong pain na to pagdating ng panahon, yan ang bagay na magpapatibay sa iyo. Kung ikaw dito sa negosyong to, lagi sa aming sinasabi ng mga mentor namin before, kapag in love ka, mag-network ka. Kapag nasaktan ka, mag-network ka. Kapag broken-hearted ka, mag-network ka. Kapag may sakit ka, mag-network ka. Kasi sa network, makukuha mo yung happiness mo. Yung dalawang P mo. Hindi pain. Pera at pag-ibig. So kapag mayaman ka na, baliwala na lahat ng pain na yan. So kaya kapag ikaw nakakaramdam na ng pain, good news, you are 30% of becoming a millionaire. Tama? Kasi ang pain na yan, may hangganan rin naman yan eh. Kapag yung mga tao mo na wala na sa'yo, mag-network ka lalo. Bakit? Ganyan talaga. Love them. Even if it hurts. Until it hurts. No more. Mahalin mo sila kahit na masakit. Hanggang sa wala ng sakit. Hanggang sa mawalan na lang ng sakit. Hindi mo na maramdaman. So, 30% of becoming millionaire, ito yung mga bagay na hindi mo kayang iwasan pag dadaanan mo talaga to. Kaya kung right now, ginagawa mo yung negosyo, ginagawa mo yung EBC, nasasaktan ka, naninegative ka, natotoxic ka, normal yan. Tapikin mo lang yung sarili mo, self, get up, dress up, and show up. The same time, you never give up. Naniniwala naman ako na hindi ang masasakit na nararanasan nyo right now ang magiging dahilan para hindi nyo ipagpatuloy ang nasimulan nyong pangarap. Tama-tama. So kung ikaw nararamdaman mo na ang masaktan, sa umpisa lang yan. Hanggang dulo yan. Hanggang dulo yan, masasaktan ka. So ang maganda lang nun, you are already know how to adapt to pain. Kasi kapag ikaw, marunong ka na mag-adapt sa sakit, lilipas na lang yan. Magugulat ka na lang, malaki na yung grupo mo. At yung sakit na yan, nararamdaman mo lang yan sa ngayon kasi hindi ka pa busy. Nararamdaman mo yan sa ngayon kasi wala ka pang malaking grupo na kailangan pukusan. Kasi kapag meron ka ng malaking grupo na dapat mong pukusan, maniwala ka sa hindi, kapag nasaktan ka, you just gonna shrug it off. 'Di ba? Ipapagpag mo na lang yan. Bakit? Kailangan mo maging masaya. Kailangan mong humarap sa mga grupo mo, sa mga tao mo. Kaya kahit nasasaktan ka, babangon ka. Tama-tama. So, ganon sa negosyo na pinasok mo. Kaya ikaw, huwag kang magsasawang masaktan. Kasi kapag nasimulan ka ng nasaktan, dyan na magsisimula. Diyan na magsisimulang makaramdam ka ng totoong success, totoong fulfillment, totoong happiness. Wala namang habang buhay, masakit lang eh. Tama-tama. First time lang ang nasasaktan. Naniniwala ba kayo? First timer lang ang nasasaktan. Ngiting-ngiti si Ma'am Josephine. Mukhang ibang first time ang naiisip nito. 'Di ba? So kapag first time ka, masakit talaga. Tama-tama. Pero
Ilang beses daw siyang nasaktan kanina. Ma'am, baka iba na yan. Negosyo po yung pinag-uusapan natin, ha? Negosyo po. Paalala ko lang po. Baka kung ano na iniisip ninyo. So, kapag nasasaktan ka, mas maging masaya ka. Kasi ang kasunod niyan is happiness niya. Sa mga bago rito at sa mga mentors na dito at sa mga nangangarap maging mentors na lagi nyo lang tandaan yung sinabi ko kanina. You love them even though it hurts until it hurts no more. Maniwala ka sa hindi, darating ang panahon, hindi mo na mararamdaman yung pain na yan. Number 4, you will talk to yourself 100 of times. So, sa mga busy dyan, hingin ko lang ang konting oras ninyo. Ito yung pinakamabilis na training na meron tayo. Kaya mas maganda mafukusan mo. Ito yung pinakamabilis, as in, baka wala pang isang oras tapos na tayo. So number 4, you will talk to yourself 100 of times. Kakausapin mo na yung sarili mo ng ilang beses. Yung tipong, Robby, bangon na, may pangarap ka pa. Anong sasabihin pa nung kabilang isip mo? 5 minutes pa, malamig yung tubig. Tama-tama. Tama-tama kayo dyan. So, ilang beses mo tong sasabihin, mag-o-office ba ako or hindi? A-attend ba ako ng Zoom or hindi? Tama. Minsan, magugulat yung nanay mo. Nagsasalita ka. Alam mo ba, may kakilala ko, okay lang magkwento ng konti. Meron akong kakilala dito na mula nung makasama natin siya dito sa EBC, maging part siya ng EBC. Alam mo ba, hanggang sa panaginip, nagsasalita siya kung kanino ipapadeliver yung builder. Na, alam mo yon, yung dahil nasa puso niya yung negosyo, kahit natutulog siya, nagsasalita siya kung kanino niya ipapadala yung builder package, kung sino yung i-encode niya, kung sino yung i-register niya. Guys, bakit ko sinasabi yon? Simple lang. Kapag nasa puso mo yung ginagawa mo, yung negosyo na ginagawa natin, kakausapin at kakausapin at kakausapin mo yung sarili mo ng paulit-ulit. Sabi nga ni Zig Ziglar, the most influential person you will talk to all day is you. The most important conversation that you have is yourself. Ang pinaka-importante na pag-uusap na meron ka ay kung paano mo kausapin yung sarili mo. Good news dito sa negosyong to. Dito mo mararanasan kausapin ng paulit-ulit yung sarili mo. Every time nadadown ka, kinakausap mo yung sarili mo, Sophie, laban pa, konti pa. Tama. Tinatamad akong tumayo. Sabado pa naman, office day. Josephine, tara na, mag-tricycle, may office pa. Tama. Mainit sa labas. Virgie, lumabas ka, magpa-flyerings pa tayo. Tama, tama. Ang tanong, sino dito tao may pangarap? Sige nga. Sino dito ang taong may pangarap? O sino dito yung nakikipangarap na lang? Ayaw nyo nang may pangarap eh, di ba? So sino dito yung nakikipangarap na lang? Kung ikaw may pangarap ka or kung ikaw nakikipangarap ka lang sa pangarap ng mentor mo, maniwala ka sa hindi. Your self-talk becomes your alarm clock. Hindi mo na kailangan antayin tumunog yung alarm clock mo. Yung sarili mo ng pagkausap sa sarili mo ang gigising sa'yo. Tama? Alam mong Sabado, mag-o-office ka, anong gagawin mo? Kakausapin mo yung sarili mo. 5 minutes pa, mag-o-office ako o hindi. Tama, tama. Alam mo ba, kapag taong may pangarap, kami nararanasan namin before, when we are in self-doubt, when we are on self-pity, kasi mararanasan mo yan sa negosyong ginagawa natin. Kapag nanliliit ka na, tama pa ba tong ginagawa ko? Magiging successful ba ako dito sa ginagawa ko? Your positive self-talk ang magiging kakampi mo. Anong sabi? What you starve yourself dies, what you feed yourself grow. So kung yung self-talk mo, yung pagkausap mo sa sarili mo, 100 of times ay positive. Kung ano yung positive na sinasabi mo sa sarili mo, yun lang yung mag-grow. May, kaya pa, suko na. Tama?
Anong sasagot ni Ma'am May? Kaya pa, sisiw. Tama? Eh kung kabaliktaran ka, Jean, kaya pa o suko na? Ang sasabihin mo, ayoko na, mahinang nila lang kasi ako. Eh, maniwala ka sa hindi, magkikwit ka. Ulitin ko, the most important conversation that you have is yourself. Ang pinaka-importanteng pag-uusap na meron ka ay kung paano mo kausapin yung sarili mo. So, dito sa 12 Inevitables of Success, mararanasan mo na kausapin yung sarili mo ng paulit-ulit. Kausapin yung sarili mo ng ilang beses. Ang tanong na lang, ano ang lumalabas sa bibig mo every time kinakausap mo yung sarili mo? Is it inspiring? Is it uplifting? Is it motivating? Or is it downgrading? Tama? Is it demotivating? Kaya nagiging demotivated ka? Mahinang nilalang ka kasi. 'Di ba? Kung yan ang laging laman ng isip mo, yan ang laging sinasabi mo, yan ang magmamanifest at makikita ng tao sa iyo. So kung ikaw gusto mo maging successful sa buhay, may self-talk ka na lang din, i-positive self-talk mo na. Gawin mo ng tama. Gawin mo ng inspiring. Gawin mo ng uplifting. Yung tipong every time kinakausap mo yung sarili mo, babangon ka. Babangon tayo. 'Di ba? Sabi nga ng Nescafe, para kanino ka bumabangon. Tama? So, binigyan ka na lang din naman ng pagkakataon maka one-on-one yung sarili mo. Eh dapat, yung mga magagandang bagay na ang pinag-uusapan nyo. 'Di ba? Ang awkward naman nun, kayo na nga lang ng sarili mo ang nag-uusap, di pa kayo magkasundo. Tama, tama. Imaginein mo, kayong dalawa na lang nag-uusap ng sarili mo, hindi pa kayo magkasundo. Power ka. So, what you feed to yourself grow. Kung ano yung pinapakain mo sa isip mo, sa sarili mo, yun lang yung lumalaki. Yun lang yung nag-grow. Yun lang yung nagpa-manifest. So kung ikaw, ang laging laman ng isip mo, ang laging sinasabi mo sa sarili mo, yayaman ako sa negosyong pinasok ko, magiging successful ako sa negosyong pinasok ko, magkakaroon ako ng maraming leaders under ko, isa ako sa isang agila na lilipad kahit mag-isa, I am a one-man army na magkakaroon ng malaking companion pagdating ng panahon. So kung ganyan ka magsalita sa sarili mo, guess what? What is happening inside is just the manifestation. What is happening outside is just the manifestation of what is happening inside. Kung ano yung nasa sarili mo, kung ano yung binubulong mo lagi sa sarili mo, yun lang din yung lalabas, yun lang din yung magmamanifest, yun lang din yung nakikita. Kaya kung ikaw positive ka mag-isip, guess what? Positive ang resulta at makikita sa iyo ng tao. Kung ikaw negative ka mag-isip, guess what? Negative lang din ang makikita sa iyo ng tao. So, ulitin ko, binigyan ka naman na ng excuse me, binigyan ka naman na ng pagkakataon na kausapin yung sarili mo, siguraduhin mo na nagkakasundo kayo. Tama, tama. Ulitin ko, kung ikaw magkakaroon ka ng self-talk, sabihin mo to ngayon, I promise to myself na magkakasundo kami. I promise to myself na positive lang ang sasabihin ko sa sarili ko. Kasi maniwala ka sa hindi, kapag positive lang ang laging sinasabi mo sa sarili mo, walang makakatalong negative sa'yo. Kahit sino pa yung makasalubong mo, kahit sino pa yung makita mo, kahit sino, ano pa yung sabihin sa'yo ng mga taong nasa paligid mo, kung sa loob mo pa lang positive ka na, yun lang din ang magmamanifest sa labas. Maraming maraming salamat sa mga nag engage sa comment section. So dyan pa lang natututo ka na. Number 5. O, 'di ba? Mga ngalahati agad tayo. You will lose money. Yung kinakatakutan ng lahat. Mawawalan ka ng pera. Ulitin ko, kapag ginagawa mo tong negosyong to, mawawalan ka ng pera. Hala, ma'am, mawawalan ako ng pera. Paano yon? Kaya nga ako nagnegosyo kasi gusto ko kumita ng pera. Eh, mawawalan pala ako ng pera. So, paano po gagawin ko? Akala ko po ba walang sumali sa ABC na naghirap? 'Di ba?
So, bakit po ako mawawala ng pera? Guys, nagsisimula ka pa lang. At kapag nagsisimula ka ng negosyo, lagi mong tandaan, huwag ka magmadali kumita, pero bilisan mo matuto. So kung ikaw, right now, ginagawa mo yung negosyo, normal, normal na nawawalan ka ng pera. Normal na mawawalan ka ng resources. Bakit? Eh, pupunta ka ng opisina, mamamasahe ka. Magte-training ka sa office, mamamasahe ka, maglalabas ka ng pera. Kakain ka, malamang maglalabas ka ng pera. Eh, hindi ka pa naman hustler sa negosyong to. Hindi ka pa malupit, nagsisimula ka pa lang. At dahil nagsisimula ka pa lang, gagastos at gagastos ka. Anong sabi? Wag ka magmadali kumita, pero bilisan mo matuto para mabilis mo lang mabawi yung mga bagay na ginagastos mo. So kung ikaw right now, feeling mo, nauubusan ka ng pera, money are losing in your pocket, normal yan. Nagsisimula ka pa lang. Pero hindi yan panghabang buhay. 'Di ba? Wala ngang forever eh. Tama-tama. Sino dito naniniwala na walang forever? So, ganun din. Ganun din sa pera. Walang forever yan. Hindi yan forever mawawala sa bulsa mo. Darating ang panahon, dahil nag-a-attend ka ng training, dahil natututo ka, dahil ginagawa mo yung negosyo, magulat ka na lang, nagge-generate na ng kusa yung pera. Tama? Wait lang. Ayan, thank you so much. So, habang ginagawa mo yung negosyo, magugulat ka na lang. Pera na yung dumarating sa'yo. Bakit? Dito sa negosyong to, habang natututo ka, kumakapal ang mukha mo, ang kasunod nun, kumakapal na yung bulsa mo. 'Di ba sa ibang trainings natin nababanggit ang tatlong alkansya? Ang tatlong alkansya, ang unang alkansya na kailangan mong punuin ay alkansya ng kaalaman. Kasi kapag natuto ka na, mas madali na lang pumasok ang pera. Pero habang nagsisimula ka, normal yan. Gumagastos ka eh. Pero maniwala ka sa hindi, wala ka pa sa negosyong to, nawawalan ka na rin naman ng pera. Hindi mo lang masyadong ramdam. Tama-tama. Nangungutang ka pa rin naman, wala ka pa sa, hindi pa tayo magkakakilala, wala ka pa sa negosyong to, nangungutang ka na. Hindi pa tayo magkakakilala, wala ka pa kay EBC, nasasaid rin naman yung pera mo sa bulsa. Tama-tama. Anong kaibahan? Ang kaibahan, ngayon, hindi pang habang buhay na wala kang pera. Sa ngayon, gagastos ka lang ng konti, darating yung panahon, effort mo, konti, pero yung kita mo, malaki. Sa ngayon kasi, effort pa lang yung nakikita mo. At kasabay ng pagbibigay ng effort, ay ang pag-taken out ng pera sa pocket mo. Tama, tama. So, normal ba na nawawalan ka ng pera? Yes naman. Naranasan ba namin yan? Yes na yes. So, okay lang magkwento. So, wala naman kayong choice, magkikwento ko. So, wala kayong choice, makikinig lang kayo, magkikwento ko. So, meron na tayong tatlong kaluluwa na sumakabilang kwarto na, no? So, kinuha na ng una na higaan. So, so meron kami before, meron kami dati nung panahon na nagsisimula kami sa ganitong negosyo, naranasan ba namin to? Dumating ba kami sa punto na nawawalan din kami ng panggastos? Dumating ba kami sa punto na nawawalan din kami ng pera? So, makwento ko lang ng mabilis. Nung nagsisimula kami sa negosyong to, meron mga tinatawag na outbound. Ang ibig sabihin ng outbound, sa mga nakaka-relate dyan at sa mga nakasama ko before, nung nagsisimula lang din ako sa negosyong to, ang ibig sabihin ng outbound, ito yung pupunta ka sa ibang lugar or sa out of town. Pupunta ka sa lugar na kung saan marami kang team, marami kang member na magto-training ka lang or kaya may pipresentan kayo. So sa case namin before, galing Metro Manila, may presentation noon sa Tugigaraw. So sino dito alam yung Tugigaraw? 'Di ba? Yung ano, katabi daw po ng impyerno. Kasi sa sobrang init. So as in talaga, grabe ang init doon. So kung alam nyo yung Tugigaraw na norte po yon, northeng part ng Pilipinas.
So before, nag-out of town kami to Gigaraw City. Ang pera namin sa wallet, 1,000 lang. So, ang lakas ng loob namin, sige, pupunta kami ng Tugigaraw kasi may members kami doon. Or minsan kami, wala pa kaming members sa isang lugar, pinupuntahan na namin. Kasi malakas yung paniniwala namin na magkakaroon kami ng member once na pumunta na kami doon. Na once nandun na kami, meron at merong sasali sa amin. Bakit? Masipag din naman kami, matyaga din naman kami. So, ganun, lakas ng loob lang yung puhunan namin before. So, pupunta kami doon, sabi, 5 araw daw, magsistay sa Tuguegarao. So, eto na. So, ang pera namin sa wallet, 1,000. Nung nagpapabook na kami ng ticket, 800 pala yung pamasahe. 800 yung pamasahe mula Metro Manila papuntang Tuguegarao. Magkano pera namin? 1,000. Ang tanong namin, paano kami makakauwi? Ang malupit pa nun, 5 araw magsistay sa Tugigaraw. Wala kami accommodation. Saan kami titira? Saan kami kukuha ng pagkain? Pero ang tanong, naniniwala ba kami sa negosyong ginagawa namin? Naniniwala ba kami na nasa tamang opportunity kami? Naniniwala ba kami sa kumpanyang pinasok namin? The answer is yes. Na nang dahil sa paniniwalang yon, hindi naging hindrance sa amin na wala kaming pera. Hindi naging hindrance sa amin na 1,000 lang yung pera namin, na pamasahe pa lang pala yun, wala na. Ang malupit nun, pamasahe lang yun, papunta. Kaya every time na nag-outbound kami, nung pumunta kami nun ng Tugigaraw, every time may kinakausap kaming kliyente, may kinakausap kaming prospect, lahat ng closing na kaya namin at alam namin, sinasabi namin sa client. Bakit? Kasi dapat magbayad siya ng 3,998. Kasi pag hindi siya nagbayad ng 3,998, wala kaming pa-uwi. Ganun yung mindset namin before. Na by hook or by crook, kailangan namin makapagpapingin. Kailangan namin makapagpasali. Bakit? Ang lalim kasi ng dahilan namin eh. Kaya kahit wala kaming pera, kahit kumakalam yung sikmura namin, nagpa-flyers kami sa labas, kahit yung Tugigaraw, every time lumalabas ka, kala mo masa sunburn ka, 3rd degree. Ginagawa namin, lumalabas kami, nagpa-flyerings kami. Ilang beses kami natikita ng jaywalking dahil kakahabol ng tricycle na makapagdikit kami ng stickers sa mga tricycle. Ilang beses namin yon ginawa. Para lang. Para lang kumita. Tanong, mahirap kumita? Yes. Pero mas mahirap kapag wala kang kinikita. Tama-tama. Kaya kung ikaw, mataas ang belief mo sa negosyong ginagawa mo, kung ikaw, mataas ang belief mo sa kumpanyang pinasok mo, kung ikaw, mataas ang tiwala mo sa mentor na nagpasali sa'yo dito, huwag kang bibitaw. Mawawalan ka ng pera pangsamantala. Mawawalan ka ng pera pero maniwala ka sa hindi, babalik at babalik lang yan. Huwag mong habulin. Kasi sabi nga nung mentor namin before, kapag nauna yung pera, bago yung knowledge at wisdom, mawawala lang din ang pera. Pero pag nauna yung wisdom at ang knowledge, darating at darating ang pera. I-congratulate mo yung sarili mo kasi right now, you are gaining wisdom, you are gaining knowledge. Bakit? Katulad mo, nag-a-attend lang din ako ng training before. Katulad mo, nagkakaharap lang din kami sa Zoom ng mga mentors ko before. Katulad mo, sa online, masipag lang din ako mag-training. Pero okay ba right now, yung pera na yung kusang dumarating sa amin? Bakit? Kasi nagsimula din akong mawala ng pera nung pumasok ako sa ganitong negosyo. Kaya kung ikaw right now, nararanasan mo yan, huwag kang mainis, huwag kang mainip, huwag kang mainggit. Bakit? Darating naman yung para sa'yo. Bawat tao may tinatawag na pace. Parte lang yan ng buhay mo. Parte lang yan ng magiging karanasan mo sa negosyong to. And good news, nasa inevitables yan. Hindi mo yan maiiwasan. Mapagdadaanan at mapagdadaanan mo yan. Kaya kung right now, feeling mo walang-wala ka na, feeling mo you hit rock bottom, magpasalamat ka. Bakit? Eh naranasan mo na maging walang-wala eh.
Naniniwala ka ba you have a bigger God? Naniniwala ka ba na God is bigger than your challenge, than the things that you encounter? So kung naniniwala ka doon, eh magkakaroon at magkakaroon ka. Maniwala at magtiwala ka lang. Hindi ka naman ilalagay ni Lord sa ganyang sitwasyon kung alam niyang hindi mo kaya. Kaya kung right now, walang-wala ka, eh magpasalamat ka. At sa mga mentors right now na pagkakataon mo na to, bibigyan kita ng chance mag-message sa comment section. Baka yung mentor mo right now nag-a-attend ng Zoom. Magpasalamat ka kapag yung mentor mo kinukup-kup ka. Bakit? Nung kami nagsisimula sa negosyo, hindi kami kinukup-kup ng mentor namin. Sariling pukpok kami. Kaya dumarating talaga sa point na walang-wala kami. Na ultimo retailer activation, pinapatos namin para lang may pangkain kami every single day. Alam mo ba, yung isang sardinas, tumatagal sa amin yun ng 2 araw na ulam. Pero napakaswerte nyo right now kapag yung mentor mo ay naka-lend agad ng helping hand sa'yo every time kailangan mo ng tulong. Whether it's financially, emotionally, or whatsoever. So bibigyan kita ng pagkakataon right now magpasalamat sa mentor mo or sa taong nagpasali sa'yo na naging part ka ng EBC na ngayon pinagdadaanan mo man tong 12 inevitables of success na to, hindi ka pa rin nawawala ng support. Whether it's financially, whether it's emotionally, whether it's mentally support, laging merong mentor na nandyan para sa'yo. May problema ka sa love life, may problema ka sa pera, may problema ka sa kahit ano pa man, may mentor ka na masasandalan. So itong 12 inevitables of success, phase to ng buhay mo kapag pinasok mo yung ganitong negosyo. So maraming salamat sa nag-engage sa ating comment section. Number 6, you will cry before you get it. Iiyak ka! Iiyak ka ng malupit bago mo makuha yung mga bagay na gusto mo. Tama. Sino dito yung naiiyak? Eh kahit naman sa pag-ibig, ilang beses kayo iiyak bago mo makuha ang matamis na oo eh. Tama. Ilang beses kayo iyak bago ka piliin. So, ganun din sa negosyo. Kung may goal ka, ilang beses mo rin yan iiyakan bago mo makuha. Bakit? Eh, ganun talaga eh. Part yan ng inevitables eh. Walang bagay na madali. Pero wala din namang imposible. Tama. Tanong, mentor, iniyakan nyo na rin ba yung pangarap mo? Pangarap nyo? Yes, ilang beses na. As in, yung tipong when we are hitting our goal. Sino dito familiar sa Road to Millions? Sa Road to Millions namin before, when you are hitting your goal, every time, may mga goal kaming hinihit. Yung alam mo yon, yung mararanasan mong 100K earner, 500 na lang, pero wala nang sumasali sa'yo. 500 na lang yung kulang mo, 6 digit ka na, pero wala ka nang makausap na gustong sumali. Kinabukasan, cut off na. Iiyak ka na lang, bes. Bakit? Kasi hindi mo nakuha yung pinangarap mo. Hindi mo nakuha yung goal mo. Rinidirect ka ni Lord. Minsan mag-question ka, Lord, bakit? Pero ganun talaga eh. That is part of the inevitables. Part yan ng mga bagay na mararanasan mo. Ilang beses kang iiyak. And success is for the strong heart. Kung ikaw, strong yung personality mo, strong yung pagkatao mo, guess what? Masusurpass mo lang ito. Pero kung ikaw mahinang nilalang ka, eh magbukbok ka na lang, sis. Tama. Sino dito mga mahinang nilalang? Sino dito yung sa tingin mo mahinang nilalang ka? Imaginein mo ilang beses ka na nag-training, ang sinasabi pa ng sarili mo, mahinang nilalang ka, tuktukan kaya kita. Tama. So kung naniniwala ka hanggang ngayon na mahinang nilalang ka, huwag ka mag-alala, yun ka. Kasi yun yung pinapaniwalaan mo eh. Pero ang pag-iyak na yan, alam mo, makwento ko lang, sakto nandito siya. So meron akong kilala before, mentor ko kasi to before. So maikli yung buhok, nagko-compute.
Maikli yung buhok, nagko-compute. Mentor ko to before. Alam mo ba, nag-travel pa yan sa Palawan. Dahil lang hindi niya na-hit yung 6-digit earnings niya. Cut off na. We are not that close before, ladies and gentlemen. The person I'm talking to or I'm referring to is Ma'am Rosemary Lacsina. Mentor namin yan before sa mga hindi nakakakilala sa kanya. She is a Millionaires Club sa past company na pinagsamahan namin and a multiple car achiever, hindi lang basta kotse, luxury car ang meron yan, Nissan Zafiro. So, na-encounter ko niyan before. I was working with one of the owner before as executive assistant. Ako kasi yung taga-tally ng awardees. And hindi yan nagpakita ng 1 linggo. Alam niyo ba? Bakit? Nag-uumiyak yan sa Palawan. Sa Coron, kung hindi ako nagkakamali. Nag-uumiyak yan sa Coron. Bakit? Kasi hindi niya na-hit yung pagiging 100K earner. Inabutan siya ng cut-off. So, tanong, M-Club na yan. Naging M-Club yan. Pero umiyak ba yan? Yes. Ilang beses. Sa pag-ibig, sa financial. Diba? Umiyak yan ng ilang beses. Pero look at her right now. Running her own business. Ilang ventures ang meron siya. Working from home, kumikita ng 100,000. Pero, na pinagdaanan niya ba to? Yes. Ulitin ko. Wala namang naging milyonaryo ang hindi umiyak eh. Kaya kung right now, iniiyakan mo yan, kung pangit naman yan, iwan mo yan. Joke lang. Joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. Kung iniiyakan mo yan right now, ipagpasalamat mo. Bakit? Nasasaktan ka, ibig sabihin, mas may dahilan ka para humataw. Iniiyakan mo yan, ibig sabihin, mas may dahilan ka para kunin yan. Kapag ang bagay, ang isang bagay, iniiyakan mo, maging dahilan yan, maging motivation mo yan para magsumikap ka sa buhay. Tama? Yung ex mo, iniiyakan mo, maghanap ka ng mas gwapo. Tama. So yung mga goal mo na hindi mo na-achieve, iniiyakan mo, mas maghanap ka ng mas mataas na goal. Gamitin mong motivation yon para magsumikap sa buhay. Kaya kung right now, ngumangawa ka na parang bata sa mga bagay na akala mo walang maitutulong sa'yo. Tumahimik ka. Diba? So kung right now, iniiyakan mo yung mga bagay na wala namang kwenta at alam mo namang hindi makakatulong sa success mo, let go mo yan. Yung iyak, phase lang yan. Part lang yan ng pagdadaanan mo. Hindi mo makukuha yung matamis na oo kung hindi ka iiyak. Tama. Nung bata ka nga, ilang beses ka umiiyak eh. Ang pag-iyak, ang source of communication mo sa nanay mo pag umihingi ka ng gatas. Nung bata ka, ilang beses ka rin namang umiyak, pero lumaki ka ba? Yung iba hindi. Yung iba hindi na lumaki. Pero the point is, lumaki ka, nagkaroon ka ng isip, nag-matured ka. Tumatawa si Sir Jacob. Ikaw, Sir Jacob, lumaki ka ba? 'Di ba? So, anong point? Anong point na mag-focus ka sa crying? Walang masama magmukmok, guys. Hindi ko sinasabing wag mong iyakan yung mga bagay-bagay kasi ulitin ko pagdadaanan mo 'yan. Pero wag mo masyadong tambayan. Wag mo wag mo masyadong tambayan, sinasabi ko sa iyo. Bakit? I've been there, I've done that. Alam mo ba na kahit yung ranking ng top 10 iniiyakan ko 'yan? Na-deserve ko naman. Deserve ko maging part ng top 10. Pero bakit hindi ako sinasama? Kasi easy to top ako. Kasi nandyan lang ako every time kailangan ako. 'Di ba? So, iniiyakan ko yan before. Yun yung mga bagay na kailangan nyo ma-appreciate right now. Yung mga bagay na iyakan mo yung gusto mong makuha sa buhay. Kasi kapag hindi mo iniyakan yan, magiging complacent ka lang. Na okay lang. Alam mo ba kapag ang bagay hindi ka nasasaktan, hindi mo mahal? Tama. Kaya ka lang naman nasasaktan kasi minahal mo eh. At kung minahal mo tong negosyong to, part ang pag-iyak dyan. Kasi mahal mo eh. Tama. Tama ba? Pag mahal mo, iiyakan mo, patay ka sa comment section. Ayun tayo, ang sasaya nyo.
Ang sasaya ng ngiti nyo, ang lalapad ng ngiti nyo, si Ma'am Rita, si Ma'am Sophie, yung mga alam mo yon, di ko alam kung ngiting sawi o ngiting wagi eh. Tama-tama. Si Ma'am Josephine, nakakatuwa kasi kung sino yung mga, alam mo yon, ahead sa akin, sila yung kumakangiti. Marami na bang nanakit at nagpaiyak sa inyo mga madam? Bakit ngiting-ngiti kayo? Ha? So, you are not gonna grow, you're not gonna grow up, hindi lang grow old ha, magkaiba yon. You're not gonna grow up kung hindi ka umiyak. At yung pag-iyak pampaganda ng boses yan. Sabi ng mga matatanda, yung pag-iyak, pampaganda daw ng boses yan. So, ikaw, kapag iniyakan mo, guys, walang masama magpahinga kapag pagod ka. Walang masamang umiyak kapag napupuno ka. Tama? Walang masamang umiyak, magdamdam kapag nasasaktan ka. But you don't stay there. You pick up yourself and then move forward. Kasi gano'n naman sa buhay. Nasa negosyo ka, hindi naman pwedeng magmukmuk ka lang. Bakit? Oras ang kalaban mo sa negosyong to. At kapag pinairal mo yung pagmumukmok, maniwala ka sa hindi, wala kang resultang makukuha. Kaya kapag nasaktan, iyak ng konti, tayo. Tama? Bangon. You pick up yourself, wala namang bagay na permanente. Lahat ng pagdadaanan mo, pace lang yan ng buhay mo. So, ito, number 6, you will cry before you get it. Hayaan mo lang. Sabi nga this too shall pass. Tama-tama. So, kapag nasaktan ka, kapag nakaramdam ng pain, kapag napuno ang salop, iyak ng konti, hindi tayo, bangon ulit, bakbak ulit, grind ulit. Kasi wala naman din talagang wala namang laging maaraw. Not every day the sun is shining. 'Di ba? Ang ulap nga pag bumibigat, umiiyak eh. Tama-tama, umuulan. So ganun din sa negosyo. Kapag nabigatan, you let it go. You let it pass. Talk to mentors. Talk to person na pwede makapagbigay sa iyo ng advice. Lumapit ka sa mga taong pwede kang matulungan at hindi yung gagatungan lang yung disappointments na meron ka. So when you do that, mas madali na lang. Mas madaling bumalik ulit sa paghataw. Mas madaling bumalik ulit sa pag-grind. So okay lang masaktan, okay lang umiyak ha. So wag mong ikahiya, 'di ba? Eto natutunan ko to sa He's Into Her. Nanonood. So, natutunan ko sa He's Into Her kagabi lang habang nagpapaantok ako. Naiiyak, pero lalaban. Tama-tama. So, kaya sa mga pinaiyak na dyan ng EBC, marami pang kasunod dyan. Tama-tama. Sa mga pinatama ba, Ma'am Josephine? Sa mga pinaiyak na dyan ng EBC, na disappoint, huwag kang mag-alala. Marami pang kasunod yan. But it's your attitude who's gonna lift you on that situation. Yung attitude mo ang mag-aangat sa'yo at mag-aalis sa'yo sa sitwasyon na meron ka right now. So kung ngayon pa lang, suko na, wag na natin ituloy. Bakit? Nasa kalahati pa lang tayo eh. Ano, suko na? Sino dito ayaw umiyak? Sino ayaw umiyak? Type ako. Tama? Kung suko ka na ngayon, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, mag-quit ka na. Bakit? Meron pang kasunod yan, may 6 pa. Kung yung pag-iyak lang, sinusukuan mo na, power ka. May kilala akong ganun, nag-message pa sa akin, di ko lang pinansin, kaya nakarealize. Tama, tama. So, dapat ikaw din. Kapag umiyak ka, bangon lang. You pick up yourself and move forward. Dati, alam mo ba ito kay Ma'am Rose ko to natutunan? Dati lagi lang sinasabi, move on, move on, move on. Mali pala yon. You move on and then you move forward. Kasi yung moving on, ano lang face lang na parang niregain mo lang yung sarili mo sa emotion distress mo. Tama, tama. You move forward. Tama. You move forward. After you move on, you move forward. So, ganun din sa negosyong to. Pag pinaiyak ka, move on.
Punas luha, and then you move forward. Grind ka ulit, hataw ka ulit, hustle ka ulit. Ganon lang yon. Number 7. Ito, napaka-importante nito. Your family and friends will discourage you. Ulitin ko, kung sino yung katabi mo sa kama, yun pa yung number 1 na negative at toxic. Tama, tama. Kung sino yung lagi mong nakakasama, kung sino yung mga malalapit sa puso mo, sila pa yung unang mananakit at ayaw sa ginagawa mo. Tama, tama. Yung tipong ikaw excited ka mag-share sa kanila, pero sila excited din i-discourage ka. Alam mo ba, nung nagsa-start ako sa ganitong negosyo, meron kasi akong anemia. Anemic ako. So mababa ang dugo ko, hindi ako pwede magpuyat, pero tingnan mo naman anong oras na. 'Di ba? So hanggang sa dumating sa point, that was 2019, nang unang beses ako ma-hospital because of decreased hemoglobin count. So alam mo ba, nalaman yun ng nanay ko, pero nalaman ng nanay ko tapos nakalabas na ako ng hospital. Saka ako pinaalam sa nanay ko na na-hospital ako, sinalinan ako ng 4 na bags na dugo, etc. etc. Bakit to kinikwento? Kasi nakaka-inspire yung sinabi sa akin ng nanay ko. Alam mo ba anong sinabi sa akin ng nanay ko? Tingnan mo, kaka-EBC mo, hindi ka nayayaman dyan, mauna ka mamamatay, kakapuyat mo. Di ba nakaka-inspire? Imaginein mo, sabi ko sa kanya, Ma, hindi naman ako nagpapaalam sa'yo eh. Hindi ako nagsasabi, hindi ako nagpapaawa naman na ospital ako kasi nagpuyat ako ng nagpuyat, bumagsak yung hemoglobin ko. Nagpuyat ako, kakahataw, kakausap ng tao, kaka-attend ng training, kaka-attend ng meeting, kakapunta ng office, kaka-attend ng centering, di ba? Sinasabi ko lang sa'yo na nakalabas na ako and I am well. Okay na ako. Pero di ko in-expect yung sinabi ng nanay ko na hindi ka nayayaman dyan. Mauna kang mamamatay kakapuyat mo. O di ba na-inspire ako dun sa sinabi ng nanay ko. Sabi ko sa inyo, ang unang magdi-discourage sa inyo ay yung mga kakilala ninyo. Kasi ang magpapayaman sa inyo, yung hindi nyo kakilala. Kaya kung ngayon pa lang, kung ako sa inyo, sa mga ano dyan, mga members natin na nakapalibot yung pamilya, i-loudspeaker nyo yung training. Iparinig nyo sa kanila na kayong mga kamag-anak, kayong mga kaibigan, kayo yung unang magni-negative sa mga nagde-negosyo. Ang malupit nun, kapag kumita ka, sila din yung unang manghihingi sa'yo. Tama-tama. Oy, pamakdo ka naman, oh. Tsumeke ka pala. Tama-tama. Kung sino yung unang magne-negative sa'yo, sila din yung unang magpapalibre sa'yo pag kumita ka na. Tama? And guess what? That is your family and friends. Sila yung unang ayaw sa ginagawa mo. Sila yung unang tutol sa ginagawa mo. Sila yung unang kontra sa ginagawa mo. Kaya kung ngayon nararanasan mo ng pigilan ka ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo, most importantly ng jowa mo, simple lang naman sasabihin mo eh, EBCO ako. Paano kapag ginanon ka na ng jowa mo? Lagi ka na lang puyat. Wala ka ng oras sa akin. Puro ka na lang EBC training, training, training. Puro ka na lang Zoom. Kutsi-kutsi na natin. Nasa Zoom ka pa rin. Mamili ka. EBC o ako. Anong isasagot ninyo? Sige nga. Pag ginanon kayo ng jowa nyo. Tawa-tawa kayo dyan. Anong sasagot nyo? EBC o ako. Ang sabi nyo, ikaw. Oh, sa mga alpha male dyan, labas. Yung mga mapagmalaking alpha male kuno. Alpha male, pag wala yung jowa nila, kaka-Zoom training mo, kaka-camping mo, walang signal doon. Pag uwi mo, wala ka ng jowa. Ang malupit nun, yung huling message sa'yo, EBCO ako. Tama? So, sino pipiliin mo? Tatawa si Ma'am Rita. Tumatawa si Ma'am Rita, tumatawa si Ma'am Sophie. Oh, si Sir Dad, sino pipiliin nyo? EBCO ako. Oh, sa mga alpha male kuno dyan. Yung paminsan-minsang alpha male, pero under. Tama? Kunyari EBC. Pero kapag inaway ni Mrs., inaway ni Jowa, syempre, han, ikaw. 'Di ba? Natatawa ko. Why? Did we encounter this kind of experience? Yes, we do several times.
Sa mga kamag-anak, alam mo ba yung nanay ko? Sinabihan niya pa ako, pag hindi mo tinigilan yung networking mo, kalimutan mo ng nanay mo ko. Anong sagot ko? Okay po. Alam mo ano Understand sinagot po. ko? Okay po. Thank you po. So kidding aside, I experienced that. Way back 2018 siguro. Ay, 2020 na to siguro, parang ganun. Before pandemic. 2020 nagka-pandemic eh. Before pandemic, pinapauwi niya ako before ng Bicol. Eh dahil nga hindi ako sumunod na umuwi ng Bicol, ang nangyari eh pinapili niya ako. Ang sabi niya sa akin, wala ka ng ibang sinusunod kundi yung mga mentor-mentor mo na yan. 'Di ba? Nadamay pa pati ibang tao. Wala ka ng ibang sinusunod, sila na lang pinapaniwalaan mo. Pag hindi mo tinigilan yung networking mo, kalimutan mo ng nanay mo ko. I was 19 years old. Teenager pa ako that time. Tapos narinig ko yon, sinabihan ako ng nanay ko ng ganon. Yung alam mo yon, alam mo yung pakiramdam na tinakwil ka dahil lang nagnegosyo ka. Kaya napakaswerte mo right now. Kung yung nanay mo ini-engage ka bilang anak, or it's the other way around, bilang anak yung nanay mo na i-engage mo sa ganitong negosyo. Why? Kasi hindi ko yan naranasan. Mas nauna akong tinakwil ng nanay ko kaysa tanggapin niya yung nagpagnenegosyo ko. Alam mo anong sinagot ko sa nanay ko? It's okay, ma. Kung magiging masaya ka na wala ako just because nagsumikap ako na mag-networking, okay lang. Pero babalik po ako ng successful. Uuwi ako dyan ng nakakotse. Babalik ako sa'yo na nakaangat na yung buhay ko kahit isang guhit man lang sa dating meron ako. Tapos binlock na ako ng nanay ko. Di na kami nag-usap. And guess what? Nung na-achieve ko yung unang 6-digit earnings ko sa network before, at nagkaroon ako ng una kong kotse, at sinabi ko sa kanya na, ma, kinuhanan kita ng account sa networking na meron ako. Ito nga pala yung una mong cheque, 30,000. Ngayon, every time nagkakausap kami, ang sagot niya, ang tanong niya na sa akin, hindi na kumusta eh. Kundi, nak, magkano nakinita ng account ko? O di ba? Yung unang taong magne-negative sa'yo, sila din yung unang taong manghihingi sa'yo kapag meron ka na. And it is your closest family and friends. Kaya kung ngayon, dininegative ka nila, kung ngayon, dinidiscourage ka nila, okay lang yan. Pagdadaanan mo talaga yan. At merong mas masasakit pa dyan. But the question is, are you gonna up for the challenge? Or susukuan mo na lang din just because diniscourage ka nila? Magpapatuloy ka ba? O aayawan mo na lang din kasi sabi ng partner mo, pangit yung ginagawa mo. Kasi pinapili ka EBC o ako ang pinili mo siya. Sino ang pipiliin ko? Diba? Si EBC ba? Na magbibigay ng pangarap mo? O yung taong walang pangarap sa buhay, ang gusto lang makasama ka? Alam mo, sa negosyong to, kapag marami ka ng pera, lahat ng bagay kaya mo nang makuha at kaya mo nang magawa. Kaya wag mong hahayaan na mapakwit ka ng mga taong nakapaligid sa'yo just because ayaw nila sa ginagawa mo or just because dinidiscourage ka nila. Kasi gano'n naman talaga yung mga taong nasa paligid mo eh. Hindi ka nila susuportahan kaya nga ang sabi, the way to the top is lonely. The way to the top is alone. Ikaw at ikaw lang mag-isa. Pero kapag nandun ka na sa high echelon, lahat sila papalakpak na sa'yo. Lahat sila gusto na magpalibre.
Lahat sila makikiselebrate na sa'yo. Yung tipong gusto mo na lang tumagtanong, nasan ka nung kailangan kita? 'Di ba? Success, breed success. Kilala nyo si Diwata? Nung panahong binugbog siya, walang tumulong sa kanya. Pero ngayon, na gumawa na siya ng pangalan, lahat, or di man lahat, majority ng successful personalities, vloggers, influencers, business owners, entrepreneurs, lahat nilapitan siya. Kanya-kanyang bigay ng pera, bahay, lupa, negosyo, sasakyan. Pero nung panahong kailangan ni Diwata, walang dumarating na blessings. So same goes sa ginagawa natin. You don't expect support when you don't have result. Pero napakaswerte mo. If right now, you don't have result, but you have all the support in the world, all the support that you need. Sinusuportahan ka ng mentor mo. Sinusuportahan ka ng taong nasa paligid mo. Tama? Kaya magpasalamat ka. Kung hanggang ngayon, kinakalabit ka pa rin ng mentor mo. Bakit? Hindi nga yan ginagawa sa'yo ng family and friends mo. Hindi nga nila magawang suportahan ka. Hindi nga nila magawang bigyan ka ng panahon para i-motivate. So kung meron kang mentors or naging kaibigan dito sa negosyong ginagawa natin right now, ipagpasalamat mo. Kasi sila yung magmo-motivate sa'yo. Sila yung magiging katuwang mo. Hindi sila ang magiging cause ng discouragement mo. And of course, number 8, you will doubt yourself thousand of times. Pagdududahan mo na yung sarili mo, yayaman pa ba ako sa ginagawa kong to? Or baka mauna rin akong mamamatay kakapuyat ko. Tama-tama. Magiging successful pa kaya ako kagaya ng mentor ko? Kaya ko pa kaya magawa or maabot yung mga pangarap ko? Ang tawag dyan, self-pity. Inuunahan ka na ng pity party. So kung ngayon, pinagdududahan mo na yung sarili mo, mas lalo kang magpatuloy. Kung ngayon, hindi ka na naniniwala sa sarili mo, mas lalo kang magpatuloy. Bakit? Hindi ka nga sinusukuan ni mentor. Ito malupit. Hindi ka nga sinusukuan ni Lord, tas ikaw susukuan mo yung sarili mo. So kung hindi mo sinusukuan yung mentor mo, hindi ka sinusukuan ng mentor mo, at hindi ka rin sinusukuan ni Lord, so bakit pinagdududahan mo yung kakayahan mo? Bakit pinagdududahan mo yung sarili mo? So kung right now, nandito ka na sa part na to, nandito ka na sa phase na to, ipagpasalamat mo. Kasi pagdudahan mo man yung sarili mo, maramit maraming mentors ang maniniwala at magtitiwala lang sa kakayahan mo. So magpatuloy ka lang. Sige lang. Push lang. Bakit? Kasi nandyan ka na eh. Nandito ka na sa opportunity na to. Tama? Ipinakita na sa'yo ano yung ganda ng gan, ganda ng sistema, ganda ng kumpanya, ganda ng produkto, ikaw na lang yung kulang. So kung pagdududahan mo yung kakayahan mo, eh, 'di ba sabi, the most important conversation you have is yourself. At nagtatanim ka lang naman ng duda kapag negative yung sinasabi mo sa sarili mo. So anong gagawin mo? Have a positive self-talk para maiiwasan yung pagdududa. Number 9. Ito pa. If you feel like quitting, remember why you started in the first place. I thought about quitting, but then I noticed who is watching. So, yung success story mo, yan ang magiging, yung mga pinagdaanan mo, pwedeng yan ang magiging survival kit ng mga taong nakatingin sa'yo. So, kapag pinagdududahan mo na, yung gusto mong marating sa buhay, pinagdadadahan mo na kung kaya mo pa ba talaga gawin tong negosyong to, isipin mo lang bakit ka nagdesisyong magsimula ng negosyo. Isipin mo lang ano yung reason why mo, bakit mo ginagawa yung negosyo. Kasi kapag binabalik-balikan mo yon, magkakaroon ka ng urge para gawin lagi at magsumikap lalo.
Tama? Number 9, you will develop weird habits. To change your life, you need to change your priorities. Dati, ganitong oras, tulog ka na. Tama, tama. Dati, ganitong oras, nanonood ka na ng drama sa TV. Tama, tama. Or kaya, ganitong oras, nanonood ka ng Barangay Love Stories ni Papa Dudut. Pero right now, ganitong oras, nagti-training ka. Pagkagising mo, nagbabasa ka na ng libro na dati hindi mo naman ginagawa. So sa iba, it's a weird habits. Lalo na yung mga nagdi-dream board dyan. Imaginein mo pagkagising mo, tinitingnan mo yung dream board mo. Binabasa mo lahat ng affirmation, words of affirmation na dinikit mo doon. Anong sabi ng nanay mo? Ala, si Sophie nabuang na ba? Kinakausap lagi yung sarili. Yayaman ako, I am a money magnet. 'Di ba? It's a weird habits. But then again, normal yan. Part yan ng 12 inevitables of success. Number 10, people will give you grief for no reason. Kakaawaan ka nila. Nagpa-fly rings ka lang naman. I experienced that. May presentation kami dito sa Jollibee FCM, McDo Regalado ba tawag doon, before. So nag-fly rings kami, sa hindi familiar and paano yung fly rings, nagpapaprint tayo ng marketing materials, inaabot natin sa mga dumadaan sa footbridge. Biglang may tumapik sa kamay ko. Pagtingin ko yung tita ko. Ang sabi niya, tingnan mo, pinapaaral ka, hindi mo tinapos yung pag-aaral mo, tapos nandyan ka, nag-flyer-flyer ka, nag-aabot-abot ka ng flyer, nakakahiya ka, kawawa ka dyan. Sabi ko, bakit ako kinakaawaan ito? Yung ginagawa ko para yumaman ako, di ba? Pero hindi kasi nila naiintindihan yon. Tama? Tingnan mo to, si Sophie, negosyo-negosyo, wala nang makain, kawawa naman. Ngayon lang yan. 'Di ba? Darating yung panahon, kahit saan mo gusto kumain, makakakain ka na kahit anong araw, kahit anong oras. Sabihin mo lang, 'di ba? Tingnan mo to, matanda na to, pupunta pa ng office nila kahit masama pakiramdam, kawawa naman. Eh ganun talaga, gusto ko yumaman eh. Tama, tama. Dito sa negosyong ginagawa natin, dalawa pwede mangyari sa'yo. Pwede kang kumita, pwede kang yumaman. Nasa sayo lang yung paraan paano gagawin mo at ano yung gusto mong resultang makuha mo. Ngayon, kung makikinig ka sa awa na binibigay nila sa kanila, eh, nasa sayo yan. Again, what you starve, it dies. What you feed, it grows. So kung yung awa nila, oo nga, kawawa nga ako, wala na akong makain, eh power ka, sinuportahan mo pa. Tama, tama. Instead na i-cure mo, I cure it. Every time sinasabihan ako na, kawawa ka naman, nauubos na pera mo dyan, di ka pa yumayaman. Sinasabi ko sa kanila, I cure it. Kasi naniniwala akong yayaman ako dito. So ngayon, ang tao kasi, hindi sila trained. Na kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. 'Di ba? Hindi sila trained ng ganon. Eh tayo, tinati-training tayo sa ganon eh. Kaya nga ako, nananahimik na lang ako, di wag lang ako, charot lang. Humugot eh, 'di ba? Kaysa makapagsalita ako ng sun, nananahimik na lang ako kasi kilala ko ng mga tao dito pag ako nagmamaldita, di ba? So, apakabait ko kaya. So, kidding aside, ganun talaga. Kakaawaan ka nila. Yung mga taong inaano ka, di mo naman sila inaano, nang aano. Di ba? So, normal yan. May mga ganyan talaga. Yung nang aano, kahit di mo naman inaano, nanahimik ka nga eh. 'Di ba? So, normal yan. Pagdadaanan mo yan. Pero then again, don't let their words kills your dreams. Don't let their negative affirmation towards you affects your action and your motivation sa ginagawa natin. Kasi kapag naapektuhan ka, talo ka. Eh, anong sabi? If you keep on throwing stones and every dog that barks, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. 'Di ba? Sabi nung kakilala ko, if you keep on throwing stones on every dog that barks, pagpatay na daw yung kabayo. Pinaghalo niya kasi yung aanin mo yung bato, ay yung damo pagpatay na yung kabayo. So anyways, ganun talaga.
Kaya ikaw, kapag kinakaawaan ka na, wag mong damdamin. Wag mong suportahan yung awa nila. Instead, mas magtiwala ka lalo sa sarili mo. Dahil nai-encounter mo na to, konti na lang. Nasa success ka na. So number 11, it will all be worth it. Meet day. Darating yung panahon, yung 1 to 10 na pinagdaanan mo na hindi mo maiwas-iwasan kahit gusto mo kasi inevitables nga eh. It will all be worth it. Ito na yung sinasabing, thank you Lord, hindi ako sumuko. Thank you Lord, dahil naniwala ako. Thank you Lord, dahil hanggang ngayon nagpapatuloy ako. Hanggang sa thank you self for being strong. Tama? Ito na yung last. Ano yung last? Pakitype nga sa comment section para naman ma-exercise yung mga daliri ninyo. Ayan, sige. Ano yung last? Anong sabi sa number 12? Then suddenly, they all want to be your friends. Iko-connect nila lahat, maging kamag-anak ka lang, maging kaibigan ka lang, maging kakilala ka lang. Yan si Sophie, number 1 top earner ng EBC. Naku, pinsan niya ng lola, ng tito, ng tita ko. Kamag-anak ko pa rin yan. Tama? Pero number 1 yan ng chichismis sa'yo nung nahihirapan ka dahil sa EBC. Pero nung naging top earner ka ng EBC, kaibigan, kaklase, kapamilya, kapuso ka daw. Tama. Lahat na sila ko connect sa'yo para lang masabing kamag-anak at kakilala ka nila. So, welcome to the real world. Tama? To the real world of entrepreneur. Na lahat sila susuporta lang sa'yo kapag ikaw ay may resulta na. So, sa mga mangyayari sa buhay mo, always remember this, the 90-10 principle. Life is 10% of what happens to you and 90% on how you react to it. 90% kontrolado mo. 10% hindi mo kontrolado. Yung 1 to 12 is only 10%. Dahil yung attitude mo, yung 90% ay yung attitude mo kung paano mo isusurpass lahat yon. Kung anong gagawin mo, ano yung magiging respond mo kapag nangyari na sa'yo yung mga yon. Ulitin ko, 10% lang ang 12 inevitables of success, 10% lang yon. 90% pa din kontrolado mo. Paano mo isusurpass lahat ng yon? Paano mo sasabihin sa sarili mo na pagdadaanan lang natin to, hindi ito permanente. Nasa rock bottom tayo. There's nothing to go but up. Tama? Yun yung dapat na magiging attitude mo. And remember this, I will give time to you kung kaya nyong kantahin, kung kaya nyong basahin. Remember the song of Miley Cyrus, The Climb. Alam mo ba, this song is a networking song. Anong sabi? I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Ito na yung self-doubt eh. May pangarap ka pero nangunguna yung duda. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking. Pero anong sabi? But I gotta keep trying. Gonna keep my head held high. There's always gonna be another mountain. Marami ka pang aakyatin. Marami pang pagsubok na nakabara sa daan mo. I'm always gonna make it move. Always gonna be an uphill battle. Pero minsan may mga bagay ka kailangang itaya na matalo. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's all about the climb. Yung proseso. Nasabi na kagabi. Kagabi nga ba yon o nung nakaraang araw yung training sa mind calibration.
'Di ba? It is the process. Success is a becoming process. You enjoy the journey. Hindi mahalaga ano nagaantay sa dulo. Ang mahalaga, gaano kasaya yung naging journey mo. The struggles you're facing, the chances you're taking. Minsan, it might knock you down. But I'm not breaking. Success is for the strong heart. What doesn't kill you makes you stronger. You may not know it, but these are the moments that you gonna remember most. Just gonna keep going. Anong sabi ni Dory sa Finding Nemo? Just keep swimming. When life gets hard, just keep swimming. When you're in the dark, just keep swimming. Diba? You gonna be strong. Just keep pushing on. Keep on moving. Keep climbing. Keep the faith. Because it's all about the climb. Nakarelate? Every time nagkakaroon ako ng self-pity, every time nagkakaroon ako ng self-doubt, every time kine-question ko yung mga bagay-bagay sa buhay ko, every time kine-question ko si Lord, Lord, bakit mo sa akin pinagdadaanan to? Bakit ako? Kinakanta ko yan. So, it can remind me na ano yung taong gusto ko maging ako sa sa bundok na inaakyat ko. Maraming bundok, maraming giants na sasagabal sa daanan mo. You gotta be strong. Don't let the 12 inevitables becomes your downfall. 'Di ba? Make a move. Kahit ilang beses ma-shake ang faith mo, you make a move. Keep showing up because that is the first ingredients to be successful. That would be our training for tonight. Thank you very much sa mga nagstay at sa mga kinuha na ng higaan. Maraming salamat sa oras ninyo. So naway nakapag-impart ako sa inyo ng wisdom and knowledge for tonight. So ayan, huwag tayong magsawa mag-attend ng Zoom presentation and Zoom training. Meron ulit tayo bukas at ang susunod natin na malupit na training will be on Friday to be spearheaded by our training director, Mr. Rolando Espino. So dapat maganda maka-attend ka para mas tumatak sa'yo bakit mo kailangan gawin yung negosyong to. So maraming salamat. Maganda po ako sa inyong lahat ngayong gabi. So meron pa po tayong raffle for tonight.